mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic ko tatalakayin natin ngayon ay ano mo ba na si Jesus ang Panginoon ng sex? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. At isang parati na ating po sa isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Or sa Tagalog, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat hindi na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Teaching number 1, sex is not a domain outside of Christ's Lordship. Ibig sabihin ng aspeto ng ating buhay na may kinalaman sa sex o relasyon ay saklo pa rin ng kapangyarihan at kalooban ng Kristo. Madalas kasi iniisip ng iba na ang mga bagay na ito ay privado o personal lamang. Pero ayon sa verse, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya bawat desisyon tungkol sa ating katawan, lalo na sa larangan ng sexualidad, ay dapat nagpapakita ng paggalang at pagsunod kay Kristo bilang ating Panginoon. Teaching number 2, sanctification is God's will under Christ's Lordship. Ang pagpapabanal ay proseso ng pagiging mas malapit sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo ay nabubuhay sa ilalim ng pamumuno ng Kristo, dapat natin hayaan na baguhin niya ang ating isip, damdamin at kilos upang mas maging malinis at kaaya-aya sa Kanya. Lahat ng aspeto ng ating buhay, kabilang ang sexual na kagustuhan at relasyon, ay dapat sumailalim sa proseso ng pagbabago ayon sa kanyang kalooban. Teaching number 3, surrender is the only response to Christ's Lordship. Kapag kinilala natin si Kristo bilang ating Panginoon, natural na paggawa ng isang mananampalatayang ganap na pagsuko sa Kanya. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala, kundi pati sa pagsunod. Ang pagbibigay ng buong tiwala at kontrol ng ating buhay sa Kanya. Application number 1, surrender your desires daily to Christ's Lordship. Araw-araw ay mga tukso at kahinaan tayong lahat, lalo na sa issue ng laman. Kailangan natin sadyain at panalangin araw-araw na si Kristo ang mamumuno sa ating mga pag-iisip at pagganasa. Sa ganitong paraan, hindi tayo basta sumusuko sa tukso, kundi pinipili natin sumunod sa kabanalan na nais niya para sa atin. Application number 2, separate from practices that dishonor His name. Kung may mga gawain, relasyon o sitwasyon na natutulok sa ating palayo sa kabanalan, dapat natin piliin iwasan iyon. Application number 3, seek to glorify Christ in every area of intimacy. Sikapin, bigyan, hindi lamang pisikal na relasyon ang tinutukoy dito, kundi pati emosyonal at spiritual sa iba. Sa mga tuloy na pagiging malapit, romantiko man, o kaibigan ng mag-asawa, dapat natin hangarin na makita si Kristo at maipakita ang kanyang pag-ibig. Ang layunin ay hindi lang pansariling kaligayahan, kundi ang pagluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.